morning to the viewers. So, I would like to introduce myself. My name is Ryan D. Victorio, a physics instructor at the University of Rizal System Taytay Campus. So, una sa lahat, yung unang katanungan ay tumutukoy sa K-12. Para sa akin, ang pagpapatupad ng K-12 ay parang isang eksperimento ng Departamento o Kagawaran ng Edukasyon, sapagkat walang matibay na konkreto para sa grades 11 and 12 na kung saan technical na edukasyon ang itinuturo, technical skills, training. Sa makatuwid, hindi naka-specify kung ano-ano ang mga kurso or technical na skills training ang kanilang i-offer. Ito ay nakadepende rin sa facility ng school na kung saan ay kinabibilangan ng mga secondary. Pero sa ibang kolehiyo, sila ay nagre-required na rin or nagpaplano na rin na magbigay ng grades 11 and 12. So far, eto nga, ang masasabi ko, parang ang pagpapatupad ng K-12 ay hindi napagandaan at parang naging eksperimentasyon na ang kagawaran ng edukasyon. Yun. Okay. Next, pangalawang tanong. Okay, para sa pangalawang katanungan, kung kinakailangan bang hihinto ang implementasyon ng K-12, para sa akin, maganda rin ang pagpapatupad nito. Kaya lang, kinakailangan ng mas matibay na konkreto in terms sa kung ano ang gagamitin na pasilidad, ano-ano ang mga technical na asignatura or courses na i-offer para sa grades 11 and 12. Sapagkat nagkaroon ng spiral approach, okay? Para sa iba't ibang asignatura, sa iba't ibang akademiko. For example, sa hindi akademikong subject, ito ay spiral na kung saan, kung babalikan natin ang revised basic education curriculum, masasabi natin na kung ang pinag-aaralan lang noon ng unang taon para sa sekundarya ay stitching, ngayon, yung stitching na yon, hinahati na. Nagkaroon ng limitasyon sa bawat lesson na kung saan dinivide ito sa 6. Okay? Mula sa grade 7 hanggang grade 12. Ngayon, yung isang lesson na dapat matutunan ng isang bata para sa unang taon ay inilagay na ngayon sa natitira pang ibang taon. Okay? Ngayon, maganda ang K-12 kasi una, yung hindi na or sasabihin natin na mga estudyante na hindi na kaya siguro makapag-kolehiyo ay magkakaroon din ng oportunidad na magkatrabaho after nilang makagraduate ng grade 12. Pero ito ay hindi natin mabibigyan ng assurance kasi sertipiko lamang ng skills training which is NC1 at saka NC2 para sa grade 12 ang may bibigay ng Department of Education. Ngayon, wala naman tumututol. Kaya lang, ang hinihingi ng mga guro, lalo-lalo na sa part ko, bilang isang guro ng high school, ay yung maibigay ng DepEd ang matibay nitong plano at saka parang magiging pinal na pagsasatupad ng K-12 para sa high school. Next, sang-ayon, okay? Sang-ayon. Anong sang-ayon? Sang-ayon po sa K-12. Okay. Okay, sang-ayon naman ako sa K-12. Kinakailangan nga lang, kagaya ng una ko sinabi, matibay ang mga plano ng Departamento ng Kagawaran ng Edukasyon, lalo na sa facility, na kung saan ipatutupad yung grades 11 and 12. Meron na nga agam-agam na sinasabi na hindi tutuloy ang grades 11 and 12 kasi may mga eskwela na incapable na makapagbigay ng kurso na sinasabi ng K-12. Yun nga lang sa kurso or sa technical skills, hindi rin malinaw kung anong klase ang maibibigay ng school.
Sa mga katuwid, ito ba ay binibigay nila ang desisyon sa administration ng school or sila ba mismo ang gagawa nito? So walang matibay na pahayag ang DepEd dyan. Okay. Pang-apat, parang ganun din. Ganun din.